Ang akala nila, papogi-pogi po siya, pala, negative palang epekto nun, Sen, ano? Hindi, salita na kasi ng salita yung babae na yun. Hindi naman niya pinag-iisipan ng kanyang mga, kung ano epekto naman. So, dapat pa, hindi pa Sa kalagayan natin yan. ngayon, si Oo. President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun, ang utang ng bawat Pilipino, Inintay nga namin yung pulse report, kahit partial man lang sana, ano, ha? Anyway. Buwelta naman tayo dito, Sen, kasi nabalitaan natin na mababa ang yung sa ekonomiya dyan, di ba? Nireport ng nakaraan yan, no? Hindi natin Statistika. makuha yung target The lowest economic target magkano yung ating GDP? 4.4. 4.4 lang po. Ito yung buong 2025. Yes po. Yan, yung sinasabi ko sa inyo. At tapos yung Ano yung original estimate? 5.5. Ang target 5.5 to 6%. 6. Yes. Opo. Anong kinalabasan? 4.4. O yan, lethargic. Okay? Ay, ibig sabihin, mahinang-mahina. Bagsak na. May sakit ang ating ekonomiya. Lowest po ito Ay, isip mo ng target mo, 5.5, pagkatapos you will settle for 4.4. Ano ibig sabihin nun? Kaya nagkakaganyan tayo. Tapos gagawa ka ng budget, 6.7 trillion. Para sa... Saan tayo kukuha ngayon para masapatan yun, Sen? Utang na naman. No, ewan ko sa inyo. Ang projected income mo is 1.5 trillion. 5 trillion. 5 trillion, opo. So meron kang deficit na 1.6 to 1.7 trillion. Utang na naman yun. Tapos, ito pa ang sitwasyon. Di wala atang pumapasok ngayon sa atin ng foreign direct investment, Sen. Mukhang yun ang problema. Tsaka Wala iba, na. matras din Apektado higit sa kalahati. 50% more ang bagsak ng foreign direct investment. Hindi mo pa nakikita. Ang ating outstanding debt, Opo. magkano na? 17 trillion na po ata, kung hindi ako nagkakamali. 17.6 trillion. 70, almost 18 trillion na pala. Okay, 17.6 trillion, lumampas ka na doon sa conventional parameter. Anong conventional parameter? Debt to GDP ratio 60%. Ano nangyari? 63.1%. 63 na. Ano ibig sabihin ng 63.1%? Ang pera natin nagagastahin para sa taong ito 63.1% pambayad ng utang. Opo. Less than 30%, 37% ang paggastos mo sa pangkabuhayan. O ano ngayon ang gagawin mo? Kaya ang pera mo sumadsad. Magkano na yung palitan ng pera natin? Mukhang konting-konti na lang ay 1:60 na yata. Ito pa pagkakamali ng tagapagsalita ng Pangulo. Isang babaeng abogada yata. Opo. Ano sabi niya? Ang gusto ni BBM ay huwag pumalo ng 60. Wag, ayaw po nila niyan. Vis-a-vis the US dollar, $1. Yes po. Hindi pwede. Alam mo, ang nakakapagtaka doon, polisiya ng ating bansa, ito, good policy ito Opo. na ang ating exchange rate will always be influenced by market forces. Market-driven. Hindi mo sasabihin, parang ibig niya sabihin, in-instruct niya yung central bank, kontrolin mo Kasi ang gusto ng Pangulo, mali yun. Wag aabot ng 60, Mali yun. Ito yung mga unusual. Hindi ko malaman kung sila ginagamit nila yung mga isip nila. Hindi mo pwedeng isa publiko yung pagsasalita ng gano'n. Ganun ho pala Hindi yun, mo sinasalang-alang yung market forces Kasi yung parity, ito yung Opo. you have to allow our peso to settle its place. Yes po. Kung aabot ng 60, 61, talaga Wala tayong magagawa. Yun talaga, opo. Yan Otherwise, kapag kinontrol mo, ang mangyayari dyan, sasabihin ng central law, bibili siya ng ng mga pera na may hina. Para lang huwag umabot dun sa 60, ganun ang Para kontrolado po aba, nila. yun. Risky po delikado yun yun. dahil yung pera mo, masasayang. Ba't ka mag-i-invest dun sa mahina yung... Ito yung pinaka-problema. Yun pala ang epekto nun, So dapat pala, hindi pala Sa kalagayan natin yan. ngayon, si President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun,
ang utang ng bawat Pilipino, 115,000. Opo. Bawat Pilipino. Pati sanggol. Ba lahat? Opo. 2022. 2025, ang utang na ng bawat Pilipino, 155,000. O, nakita mo yung pagkakaiba. Oho. Di ba? Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan yung pagbulusok ng piso mo Oho. against the US dollar. Kasi ang unang tatamaan diyan ay yung 17.6 trillion na pagkakautang mo. Opo. Utang nga eh. So, Karamihan, dollar yan eh. Oho. oh. Tapos meron kang budget deficit na 1.6 trillion. Saan mo kukunin yun? Oho. So may pressure sa pera natin yun. Di ba? Lalong-lalo na ang ekonomiya natin, import dependent. Tama. Oho. Import dependent. Tapos ang export mo kakapurit. Totoo. Di ba? Oo. Pagkatapos, ito pa ang problema. Dapat hindi natin binenta yung 30 Ginto. tonelada ng ginto. Oo nga, taas ngayon eh. Ganun pala. Kasi yung ginto mo, parang sa balance sheet mo, Oho. walang iniwan sa pamilya deposito, mo. balance. Meron kang alkanse. Opo. Meron kang kumpiyansa eh. Oh, Yes. kasi meron ka namang savings. Eh. Meron ka. Meron pa akong meron pa akong hindi pa binabasag yung aking rito, yung aking Aking alkansya, oo. alkansya ko rito. May kumpiyansa ka eh. Pati yung mga creditors natin, tinitingnan nyo yung gold reserves mo eh. Opo. Pero kahit may gold reserves ka, pagka medyo inflation mo, tapos saksakan ng dami ng utang mo. Wala din. Pati yung balancing ng gold, tumatagalid eh. Pero binenta mo pa. Isip-isipin mo. At tapos tumaas po yung ginto. Almost 10,000 ngayon. Oho. Ang mahirap pa rito, tinatanong ko sila, bakit kayo nagbenta ng 30 tonelada? Oho. Ba't di na lang, ba't di na lang 1 tonelada? Oo nga. Hindi po na masagot yun. Anong klaseng polisiya na sa panahong ito, 30 tonelada kagad ang ibebenta natin? Oho. Kung wala ba tayong foresight? Anong parameters? Ano po? Hindi ba? Ikaw naman kahit na yung palay mo, kung hanggat ka na kailangan ngayon mo muna. Ay, siyempre ho naman. Teka muna, hintayin ko muna ng ganito. Halimbawa, Tumaas yung presyo. Oo. gold ito eh. Lalo na yung gold, Sen. Hindi naman nabubulok to eh. Nung ibinenta, palugi. Yan Oo. yun. Okay, after 1 year, lugi tayo ng 1.2 billion nata, 120 billion, hindi kwentahin natin. Ito yung nangyayari. Ngayon, sasabihin natin ngayon, gusto ng ating Pangulo ay mali na naman ang pagkakaano niya. Oho. Maring yun ang gusto ng Pangulo. Ang kusa lang. Pero hindi mo dapat i-broadcast yun. Yun Sasabihin pala. na naman ng mga, tatawanan na naman tayo. Ano ba naman ang Pilipinas? Di ba niya alam Mali pala yung ganun. na yung parity, yung relasyon ng pera nila tsaka ng US dollar magsisecure ng hindi ba? Oo. Ano ang klaseng... Ang akala nila, pogi points yun. Pala, negative palang epekto nun. Sen, ano? Hindi, salita na kasi ng salita yung babae na yun. Hindi naman niya pinag-iisipan ng kanyang mga... Kung ano epekto naman. Kagaya rin ni Jay Tariela. Kung puro ganito na lang tayo, salita ka ng salita, hindi mo man lang sinusukat ang consequence ng pinagsasabi mo, Oho. tayong nababayubay sa Oo. sa paghihirap dito eh. Naku. Eh,